Madam Amy, linawin ko lang kasi ginamit mo na sa drama mo, linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ayan. Tapos siya din nagbisaya na siya dito sa part na to. Undangi ko gamit anaimong mga jamming. Gipalampas na takakausa pero banha gihapon kay ka. Ayan. Hello, hello. Good evening, everyone. Welcome to Joie de Vive Vlogs. Hello, kumusta kayo? Nakakaloka, Diyos me. Ang daming message sa akin. Miss Joey, mag-live ka na. Grabe, parang kala mo inaapi dahil wala pang live. Ayan, nakakaloka. Diyos me. Kasi, ang tawag dito, ano ba? Nagpost si Baste. At yung post niya, actually ano yun noon niya nang pinost dun sa isang unverified niya na Facebook account. Teka lang ha, puntahan natin. Ayan, ito yung unverified niya na Facebook account. Pero 400,000 followers to eh. And talagang yung mga Mindanao kids, alam talaga nila na this is his legit account. Ayun. Na legit account niya talaga yan. Ayan. So, ito yung sabi niya. Ayan. Madam Amy, linawin ko lang. Kasi, ginamit mo na sa drama mo. Linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa'yo. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidente. Ayan. Tapos siya din nagbisaya na siya dito sa part na to. Undangi ko gamit anaimong mga jamming. Gipalampas na takakausa pero banha gihapon kay ka. Ayan. Parang ang ibig sabihin yata nun, may mga mga kakilala tayong nag-translate. Ang ibig sabihin yata was, yung wag mo kaming gamitin sa mga paandar mo, gano'n. Wag mo na kaming gamitin sa mga paandar mo. Yung parang ang tagal ko na something to that effect, parang ganun, ang tagal ko na nagtitimpi pero nagsasalita ka pa rin, parang ganun yata yung ibig sabihin. Kung meron tayong dyan, mga Bisaya friends, paakit naman kayo dito para ma-translate natin ng mas ma-translate natin ng vonggang-vongga. Ayan. Ay, teka. Kasi ba't iniba ni Senator Amy yung sinabi ni Baste? Feeling tuloy ni Baste, parang duwag siya kasi nagsorry at bumawi siya. Wherein, nagsorry lang siya kay Sen Amy kasi andun siya mismo habang nagsasalita si Baste. Actually, yun lang talaga. Tingin ko kung may mali si Senator Amy dito, dapat nilinaw niya yun eh. Nilinaw niya yun eh. Pinagbigyan na daw siya ng isang beses. Ayun. Ang sabi niya, pinagbigyan na kita noon, pero maingay ka pa rin. Ayan. Yun yung sinasabi. Diyos ko, halata naman kasi na ginagamit naman talaga ni Amy mga Duterte. Gusto lang sumakay sa agos ng panahon kasi mag-eleksyon na. Sabi ni Vianatics Community. Tigilan na ang paggamit sa amin. Eh kahit naman, si Bongbong ginagamit rin naman talaga niya si Inday ng bonggang-bongga. Remember yung teka, i-sort out natin yan. Teka lang ha. I-sort out natin yan. Ayan, i-share ko yung link dito sa share ko yung link dito sa comment section. Pero guys, yung mga aakyat yung mga aakyat, make it short and sweet. Make it short and sweet para kumbaga i-compose niyo na yung gusto niyong sabihin para pagka binigay natin yung floor sa inyo, klaro yung mga klaro na yung mga statements ninyo and it's easier to facilitate. Okay? Ayan, sabi ni Karaoke Bear 2, sinabi pa kasi niya na dahil ikukulong ang ate at tatay niya, kaya ganun ang reaksyon niya bilang kapatid. Yun siguro ang ayaw ni Baste kasi iba yung context. Actually, ito yung lumabas sa Ito kasi yung lumabas sa Inquirer. Teka lang ha. Teka, wait lang. Amy Baste. Ito.
Ayan, ito yung mga lumabas sa media. Senator Amy says, actually ito yung sinasabi ni Banat Bay na yung media kasi they made it up, which is totoo rin naman, yung media naman kasi talaga, ang pinalabas para bagang nag-apologize si Baste kay Senator Amy for saying all the things that he said. Although, kasi, di ba si Direk, umakyat siya dun sa live ko eh. Nung tinanong siya kung ano yung nangyari nung tinanong siya kung ano nangyari after the rally, clear naman yung sinabi ni Direk. Sinabi ni Direk na actually nagyakapan sila, nagsorry si Baste, pero hindi siya nagsorry dahil doon sa mga sinabi niya. Nagsorry siya kasi alam niya na masakit yung sinabi niya. Pero hindi siya nagsorry dahil gusto niyang bawiin or ano yung sinabi niya. He stood by what he said. Sorry lang siya doon sa sitwasyon, pero hindi siya sorry dahil sa sinabi niya. Ayun. And I thought it was clear. I think yun yung problem kasi hindi yun yung nag-reflect sa media. Hindi yun yung nag-reflect sa media. Ayan. So itong sa media, ang lumabas, Senator Amy says, Baste already issued an apology. Ayan. Amy Marcos, I was taken aback with Baste Duterte's resignation call, but he apologized. Diba? Baste Duterte to Marcos, my father gave, ayan. Well, anyway, ito. So, punta na lang natin itong Inquirer na report. Kasi ito, ayan. Ma'am, nasa Davao kayo nung nag-speech sila ni Pangulong Duterte. Anong feeling nyo nung pinapanatan niya yung kapatid niyo? Wala, nakakaloka. Yun lang masasabi ko na nakakaloka. Ang lumapit sa akin ay si Mayor Baste Duterte. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Kung ano pinag-sorry ni Mayor Baste, ano pong ipinag-sorry niya? Yung mga sinabi ni Presidente? Sabi ko, hoy, ano yan? Bakit pinagsasabi mo yan? Tapos sabi niya, sorry, gano'n. Nakakatuwa nga pero naintindihan ko kasi syempre yung babagabag talaga yung damdamin ng bagets. Syempre yung tatay niya at saka yung ate na. Ang pagtawag ni former President Duterte na ating po si President. Naku, hindi na ako kasali doon. Bahala na sila, kaya na nila yun. Bilang kapatid po ba, nasaktan po kayo sa mga? Nakakaloka. Yun lang ang masasabi. Ayun kasi. Ayan. So basically, parang sinasabi lang naman talaga dun ni Baste, sorry not sorry siya. Ayun. Tama si Jim. Sorry. Ayan. Sorry not sorry siya. Pero kaso nga lang, the way it was sabi pa ng Inquirer, Baste issued an apology. Wala ma-issue na apology, di ba? Wala naman statement of apology na sorry si when Direk Daryl told us the story about that meeting, I thought it was clear. However, yun nga, sa media kasi, iba yung dating eh. Iba yung dating dun sa media. Ayun, yun yung pangit. Now, it looks like Baste felt na yun talaga yung stand. Diba? Well, I think it's really up to Senator Amy to answer it clearly. Ayan. Hello, Bisaya Mi. Oh, wala ako na po. Sorry. Ayan. Hello, Bisaya Mi. Hello po. Salamat po. Ayan. Okay. What were you discussing na po nga yung kay Amy po, no? Kay Miss Aya. Oo. Kasi, it looks like hindi talaga sila nagkakaintindihan. Sa talaga para makakuha ng view, sabi ni John Lloyd Remundas. Doon sa sinabi ni Senator Amy, doon sa interview, sabi niya, naiintindihan niya na ganun yung salita ni Baste. Diba? Naiintindihan niya na ganun yung salita ni Baste. Ngayon, ang sinasabi ni Baste, kasi ano ba, nag-apologize ba si Baste o hindi? Yes, nag-apologize siya. Pero hindi siya nag-apologize dahil sinabi niya na mag-resign si Bongbong. Nag-apologize siya kasi alam niya na masakit yung mga sinabi niya. True. Diba? Yun yung dapat malinaw. Ayun. Ayun lang. Meron ka gusto issue ng Bisaya, Mi? Yes. Yes po, siguro kay Senator Amy. I think parang narinig ko kasi yung kuan niya, yung ano ba yun? Bisaya talaga ako. Kuan. Yung parang kuan niya ni Banat Bay nung I think 2 days ago ba yun? Yung parang matagal towards the end. You were discussing about Senator Amy with I think your guest Al. So I think na balance mo talaga maganda yun kasi yung kay Al at saka kay Banat Bay. So ang nakuha ko, na-learn ko doon, nung nakinig ako is like, actually while working nakikinig ako sa inyo. So far nakuha ko doon is yung timing. Your point there was like timing, and then si Banat Bay naman, ang nakuha ko kay Banat Bay at that time was parang gusto niyang i-Dutertify
yung approach ni Aimee, yung parang blunt, straight to the point. Kahit kapatid mo pa yan, go. Parang, yung parang standard. Tulak niya na sa bangin, parang gano'n. Yes, parang Duterte-fy everyone. Yung dapat yung approach nila is like baka Duterte. Which is parang nothing wrong din naman. Yung sa point niya naman ata, I think di Alpa yung ata yung point na parang, okay, we give them time. At saka yung politics lang ni Aimee, kung if it benefits us, then it's good. And then, I think yung stand mo doon din is parang something like, kung ano yung stand ng mga Duterte, which Banat Pai was like, it should be your stand and all that. Pero yung sa akin, nakuha ko doon, yung on my own naman, dahil nakinig ako doon, parang, ang na-point ko is like, oo nga, no, parang may tama din ng konti. It's just my opinion lang naman po. Parang, kung sa priority lang, sa hierarchy lang ng priority ni Senator Aimee is like, number 1 is Marcos family name, number 2 will be people, and then third will be like Duterte or, fourth siguro mga Duterte. So, number 2 and number 3 will only happen if it doesn't cross number 1, which is their family name. Kasi Marcos din kasi siya, parang yun lang, nakuha ko lang po. So, yun lang po ang naging kuhan ko. But you can actually, yun nga correct yun, me. kahit naman nung nag-uusap kagabi, sabi ko, kasi a lot of people were saying na hindi, dapat accountable siya, kineme, ganun. Actually, si Senator Aimee, yung approach niya sa accountability niya dito sa ano na to is, naniniwala siya na kaya pa rin niyang i-maintain yung unity. Yes. Meron siyang ginagawa dun sa accountability part. Kasi malaki naman talaga yung role niya dyan sa unity. Ako nga hindi ako agree dun sa approach niya sa accountability na yun. Kasi parang sa akin, parang, wala na isasalba, Senator, di ba? Wala na isasalba. Ano pang natin? Ano pang isasalba natin dyan? Ganon. But the thing is, for me, if the politics of the politician is something that serves the Filipino people, yun yung una kong titingnan. As a consumer of the politics of these people, my main concern is, ano yung bumababa sa atin? Okay, now, kung kunwari, ganito ang feelings ng Duterte sa mga Marcoses, then I think sila yung pinaka-authority dito na magsalita kung ano yung feelings nila. Diba? But in this situation, let us say na masama ang loob ni Baste kay Senator Aimee dahil nga doon sa mga paandar, kineme or whatnot, ganun. Yeah, it is something that should be recognized. But at the same time, we cannot also deny the fact that there are some political actions of Senator Aimee that is also beneficial to, hindi kasi mabubura yun eh. Hindi mabubura yun. But kung ano yung feelings dito ni Baste kay Senator Aimee na parang pinapaandaran mo naman kami, I think that's the most valid sentiment. Kung yun yung sentiment ni Baste, yun yung ruling dito na kung feel niya na parang nagagamit siya or na-exploit siya dun sa situation. I think si Baste talaga yung merong pinaka-stake dito na magsabi ng kanyang nararamdaman or ano. And for me, yun lang naman yung importante. Let the people who are involved about dyan sa feelings and intention to be the real voice of those kind of sentiments, diba? Right. Ayun. So, nagpuan po ba okay, go ahead po. Sabi kasi ni Tej Gamer, I think we should stop using the word apologize. The right word would be pasintabi. Correct. Yes. Kasi pasintabi, yung sorry niya kasi doon, pasintabi naman talaga. Yun din yung sinabi ni Derek actually, na yung sorry na yun, actually, it's really more of pasintabi. Hindi naman talaga yung sorry na ayun. But what they pick up is, I think, siguro yun yung mali ni Senator Aimee. Na when she talked to the media, she should have said na the sorry was really more of pasintabi. Yun. Tingin ko doon, yun yung dapat na ginawa ni Senator Aimee. Yun. Ayun lang. Okay. But parang nagamit po ba ni Senator Aimee yung parang okay. Ano pong pagka-interpret po niya doon? Nag-sorry siya, yun yung sinabi ni Senator Aimee. Okay. Nag-sorry siya, ganyan. Naintindihan ko naman, ganyan. So it's really open to misinterpretation. Interpretation, yeah. Okay. Oo. Ayun. It's really open to ayun lang. Hi, Tita Banig! Nagdadrive ka ba, Bisaya Me? Nandito po sa parking. Ha? Parking lang po ako. Sa parking pala. Okay. Yes, po. Sige, nag-aalala ko, baka mamaya, paano ko dyan eh. Ayan, okay. Hi, Tita Banig! Good morning from here. So, anyway, quick lang yung sa aking, yung aking, what to say. Sorry, hi, nasa loob na ba ako? Yes po, bibigyan ko po kayo ng moment. Wait lang po. Okay. Ay, titabaling po muna tayo. No, I'm sorry first time. Ayan. Sige, thank you. So, yeah, I saw the video and I can understand Baste's sentiments when it comes to that. Kasi nga, it was really misinterpreted as if nag-sorry si Baste, which is not really exactly what he meant. So, ang naisip ko lang dito, so maybe right now na nagsalita si Baste, medyo dumistansya muna si
si Senator sa mga Duterte kasi sometimes it can be really awkward na meron silang sentiments and then there is one, family member na magsasalita sila and then, alam mo yun, because they don't want to hurt people's feelings. So, feeling ko, she should be sensitive enough to, kasi syempre, naintindihan ko kapatid niya yon, but then also, these are the people that are also in kind of in war with her brother. Alam mo, ang ganito na lang siguro, protection lang, and then I would be in a listening mode. Kasi alam mo, itong sinasabi nga na palagi, it seems to me that Amy is always saying na, mabait naman siya, he's just, Sino yung kapatid niya? Oo, parang mabait lang siya, mabait naman siya, sumusunod naman dyan. But like, yeah, but he is the president. That's not what we need, di ba? We don't need that. At saka hindi namin, may sinabi mo the other day, hindi naman natin kailangan ng mabait. Alam mo, kailangan diba natin yung kayang magdesisyon. Yes, as we actually need a strong person that will keep us in line and will put the country in, where it should be. Kasi nga, what's that? Like between Duterte and si Marcos. I know that kasi andito nga ako. We know si Duterte is meron siyang negative reputation. Nawawala ka, Tita Banig. Hello, Tita Banig. Hello. Ayan, na-disconnect si Tita Banig. Ayan. Teka, muna tayo ha? Punta muna tayo kay sino bang next? Miss Lenny Vargas. Hello, Ma'am Lenny Vargas. Hi, Joey. Hello Good po. evening. First, I would like to thank you for giving us the chance to express ourselves using your platform. I have been your avid fan since way back then, and also Saz and Banat Bay. And I can say that with what happened the other day with you and Banat Bay, like you guys were like, parang medyo nagkataasan na kayo ng boses. It's just a reflection of how passionate you guys are. And thank you so much for doing what you guys are doing. Now, the reason why I really wanted to join this is because it's been more than a year. It's been a year now, I think, since the last time I told Banat Bay that I feel that Amy is the pawn. Like, everybody want to have a grip. I'm sorry if I'm sorry sa sasabihin ko. Clear ba ako? Medyo hindi po clear yung audio ninyo. Medyo choppy po. Medyo choppy po, opo. What about now? Okay na po ba? Sige pa. Apo. Okay. Okay, good. Actually, not more than a year ago, I actually told Banat Bay that as what I can see, these people, I'm sorry, Joey, but these people, again, I want to thank you for this chance na binigay mo sa amin lahat na magkaroon ng boses using your platform. So thank you so much for this chance. Now, what I was trying to say is that I had a feeling back then that this Amy is the master of undermining situations to prevent his brother from being dragged into a very serious political calamity. Amy, from the start, 1 year ago, napansin ko na kung paano niya gamitin yung mga salitang bakla and how she tried to, the exact word is really undermine situations. And then last night, I saw some comments of Banat Bay against you. Not against you, but parang something na nagpaparinig na, yung friend mo. But, I want to tell you, Joey, that I know you are smart enough to see what is politically correct and what is politically wrong. I'm sorry, am I still on the line? But going back to this Amy thing, I really, really hate it when she undermines everything. Binabakla niya yung story, dinadaan niya sa pabaklang istorya, and I can really see that she has perfected the craft of undermining situations in favor of her brother to protect her brother. I remember kung ibigay natin as sample yung kay Baste. Baste may have said sorry as a sign of respect to her na, nakapagsalita ako na hindi maganda and I'm sorry. But Amy pronounced it in a manner that Baste was like saying sorry for everything. And here comes the media, the mainstream media, sinakyan nila ito and they gave a different meaning on it. Freaking out Baste. Lalo nagalit si Baste. So syempre, Baste is like seeing na all over the news. Bisaya man good minsan. Kasi that would really make him look like hindi niya minimin yung sinabi niya. Yeah, that really placed Baste in a very, very awkward situation na murag nawala iyang pagkalalaki. Murag, how, magaling, sorry ha, makabisaya man good ko kanang Kira na, kanang it placed Baste in a situation nga, lalaki ba di ay ko inig na ako sa stage. Kung nasa stage ako, lalaki ako, pero pag outside the stage, mga man di ako sorry. Murag nabayot si Baste.
Ana ang nigawas. Tapos, alam mo, Joey, kami mga Bisaya pa naman. Hindi baya kami ganyan kasi kami pag galit na kami at nagsalita na kami, totoo talaga yung sasabihin na namin at ayaw namin iniiba yung sinasabi namin. So I really understand what Baste felt. But yet again, with going back on another cue, because I really wanted to highlight this na yung medyo nagkaanuhan kayo ni Banat Bay the other night ba yun, nakita ko. I felt bad, but at the same time, I felt happy because I saw how passionate you are, how strong you are in defending the political line of Philippines. Kanang, kung saan ganin ipagsulti, kanang, strong jud ka ba? Kanang, gipakita ni mo nga na kay passion, and at the same time, Banat Bay is also showing. I think the difference between me and other vloggers, no, Tita Lenny, kasi, well, for me, no, it's very important that we see things nang hindi na nakasentro doon sa politician lang. Of course, meron akong biases, and the biases are the Dutertes because they have proven time and again that it's really worth supporting the kind of politics that they represent. Exactly. But I think I think you heard my conversation with Banat Bay, and a lot of you would say, I told you so, I told you so. My stand was very clear. If there would be any action from any politicians wherein the Philippines are going to benefit, I'm going to take it any other day, any day, diba? I'm going to take it any day because at the end of the day, as a consumer of the policies of these politicians, yun yung unang-una kong care. Diba? Yun na, tayong lahat, dapat yun yung unang-una nating care. Kung meron kayong mga sinasabi dyan at nakababayang mga polisiya ninyo sa yun yung unang-una nating care. Now, with this kind of yung politics that is personal, like for example, what Baste felt about the Marcoses, because these are parang yung this is a power play among them, and this would actually involve the relationship of these people, the Marcoses and the Dutertes. I think what I just don't like doon sa, sabi ko nga, mga 80% nag-agree naman kami ni Banat Bay, but I do not conduct my politics doon sa kung ano yung feelings ni Baste na na parang dahil doon sa personal politics nila na feeling ko tawag dito, pinapaandaran lang ako ni Senator Amy. I think siya yung authority doon na magsabi. Diba? Kaya nga ang for me, pinaka-prudent doon is that let us wait for them to speak. Kung ano yung sasabihin nila, yun yung ita-take i-consider ko, yun yung dapat na yung mga nagfa-follow sa akin, you know that I would speculate very, very little. I would prefer to listen to the people who are authority doon sa specific na aspect ng pinag-uusapan. And in this case, when Baste speaks up, pakinggan natin si Baste. It's just that, parang, kasi, syempre, iba rin naman yung pwesto ni Banat Bay sa pwesto ko. Siya, close siya sa mga Duterte. Ako hindi naman ako close kahit kanino talaga eh. Diba? So, yun yung kumbaga, parang sa akin, as long as nagbe-benefit yung bansa, yun yung number one. Ngayon, yung mga personal web of politics, I think we should approach it in a way na dapat ang guiding light natin dito, ano yung tama niyan sa Pilipino eh, di ba? That's true. Exactly. What good it could bring the country. Kasi ako, I really want to apologize, but for the past 1 year, I was seeing the interviews of Senator Amy, and most of the time, really, I feel upset. Actually, blinak ako ni Banat Bay because blinak niya ako sa chat because I was bombarding him. I was really pushing him to highlight some things that I noticed about Amy, which he did at first, and then later on, hindi niya ako blinak sa account, but we are okay in the account. But sa chat siguro nadamihan na siya and whatever. But anyway, I'm sorry if I will highlight it here na sana lang magbago si Amy, because I know she's listening to you, Joey, and she's watching, or some of her staffs are following you. I am sure of that because you are one of the most reliable, trusted vlogger, should we say vlogger, in the Philippines right now. Isa ka sa talagang mga magagaling ngayon na pinakikinggan ng lahat. It's not because of your emotion, but it's because you try to base your opinion on factual events. Yun nga yung sabi mo na labas ka sa mga Duterte, wala kang direct access, but you're waiting for whatever they say in public and you utilize that to enlighten people around you. So I am sure that one of Senator Amy's people are now watching you and listening to you. I hope this reaches them. Stop undermining statements sana kay Senator Amy. Huwag niyang baklain yung mga story and manindigan siya. She knows, and she is aware that her brother is committing political suicide. Nagsusuicide ng career ang brother niya at nahihila siya. And mind her, she's a hanging fruit.
Kaya ginagawa niya ngayon, mas lalo niyang binabakla yung story. No, dapat sana manindigan na siya. I hope that her people are listening and I'm sure they are. Manindigan siya. I-highlight niya kung ano yung dapat niyang i-highlight kasi mas lalo niyang binabakla, mas masyado niyang ina-undermine yung stories, yung mga critical think yung Tita Lenny yung na-undermine for me, no? And ako, sinasabi ko naman to ever since. I really want to know, Banat Bay and I agreed on this, that yung cue doon sa drug use, dapat clear yung stand nyo, hindi lang yung Exactly. Yun, sinasabi ko, that is something that I've been saying consistently na it is an important issue for the Filipino people, because aside from his brother who doesn't want to confirm it or deny it, the next best person to shed light on it is her. So, I think, sabi ko nga, kung may pagkakautang talaga sa Senator Amy sa masang Pilipino, that is the truth. And the truth about her knowledge dun sa drug abuse ng kapatid niya. And not only the drug abuse. Imagine that during Duterte's time, when Duterte is seated as president back then, nakiusap sila to be appointed as a Department of Agriculture Secretary or something like a BBM should have a post in that department. Na alam naman ni Amy, but then she still undermines. There were interviews that she tried to undermine again that. Yun lang, sana na magbago yung position niya. Last maybe 2 weeks ago nag-live kayo ni Sas, nag-comment nga ako sa baba ng live niyo. Sabi ko, naniniwala kayo na si Amy is really totoong makabayan at ganito? Halos sabay pa kayo ni Sas sumagot na, sino bang naniniwala? We are here for the truth. Something like that ang sagot ninyo. So that really separates you from being an emotional blogger. That really makes you not an emotional blogger, but a really strategist or political analyst vlogger. So just that, I can't stay more on the line. But Joey, thank you for giving us the chance to air our voices. Thank you, and more power to you. The only thing that we can do is to send stars on your page and pray for you, because I am sure that there will be a lot of people plotting evil against you. And I hope you and your family will always be safe. You will always be safe. That's the only thing we can offer, our prayers. So thank you. Exit na ako. Salamat. Mayong gabi ninyong tanan din na mga kaigsuunan. Thank you, Tita Lenny. Thank you for the very insightful, very, very insightful words. Ayan. Okay. Ito si Mindanao. Ayun, umakyat pala siya. Mindanao, hello. Ayan, hello. Hello. Am I audible? Yes, you are. Ayan. So, Joey, I would just like to thank you for giving me this platform to share my, point of view. Now, I would just like to ask you this, did Senator Amy address, kumbaga, the main reason why Baste apologized to her to the media? Because for me lang kasi, if Amy, kumbaga kung sinagot lang talaga yan ni Amy, if she was able to answer that to the public, especially to the media, walang ganito kasi na mangyayari for me. Because, nakita ko na, I saw the video, sorry, mag-English na ako. And, she's not addressing the question towards BBM. And, for me, I can see that she is not, iniiwas na yung issue about BBM. And for me, I think may bias siya on that part, on covering up his brother. But, yun nga, for me, if... It goes so far Yeah, yun yung sinasabi natin nun na parang while I can give some space doon sa, that's still your brother, ganyan-ganyan, because that's understandable to a certain extent. But it cannot be unleashed, di ba? It cannot be an unlimited space. At some point, we really have to, kasi nga, when she is put in this kind of situation na meron ng aaray na Duterte, yari siya. Di ba? Yeah, I agree. And I would just like to repeat this again. If Senator Amy really addresses the reason, kumbaga sa Bisaya pa, dili masuko si Kuan, Baste. Kumbaga, hindi siya magagalit. Hindi magalit. Yeah. Ayan. And sorry, just want to add this. I'm from Davao, and the whole social media here in Davao is, what do you call this? Daming reactions actually to his personal social media account. And, some of them are, they are so mad to Amy Marcos, but for me, in my own opinion, I just want her to, kumbaga, wag niyang iwasan yung mga allegations sa kanyang kapatid. Yun lang po. Thank you. Thank you, Minda.
Ayun. Yeah, Huwag mukha na iwasan. ko. Tingin ko, Yeah, mukha na ko ano kay Joey. talaga. Thank you, Minda. Huwag iwasan yung yun nga, parang yung timing kasi, hindi unlimited yun eh. Kasi syempre, people are also growing impatient. Yung kapatid niya, hindi naman nagdi-deliver, di ba? So, her time is really limited. And, even if she is taking accountability dun sa Uniteam Kinemular, sabi ko nga, kung ang direction ni Senator Amy is to save the Uniteam, I think we are way past that. Confidential fund issue pa lang, we are way past that. Basag na siya. It cannot be revived anymore. Na yung fact na nag-iwanan na sa ere, sa Congress, at saka yung nag-iwanan na sa ere, yung they really threw Inday Sara under the bus. Puta, dinimanda na si Inday Sara sa Supreme Court nagsalita ba yung kapatid niya, 'di ba? So parang sa akin kasi yun wala nang point para i-revive yung Unity. Wasak na po siya. Ayun. At saka, so yun. Yes, Bisaya, go. Parang napansin ko po kay Senator Amy, parang kung may message lang po ako sa kanya, parang gusto ko na ma-understand niya na I know she's trying to protect her brother, pero because family first siguro sa kanya, like yung sinabi ko kanina, yung hierarchy niya, number 1 will be family name and then the rest will follow. And the rest, mangyayari lang yung the rest if hindi siya mag-fight sa number 1, which is their name. Kasi napapansin ko sa kanya yung mga interview na she always says like, ito ang legacy, ito yung anak ako ng tatay ko. So she's trying to, whether true or not, whether maraming nagawa si Senior, Ferdinand Senior or not, mahalata mo na the way she talks, she always elevates herself, so that means important talaga sa kanya yung family name na yun. And then, so right now, that's what she's doing, she's protecting the family name. Pero kung hindi, I think, pag sa akin po, hindi siguro sila same na family name or hindi niya yan brother, for sure, i-attack talaga niyan. Pero since damay din siya, since she's also a Marcos, but for me, parang, ang gusto ko niya sana gawin, or I hope na ang gawin niya is like, by attacking her own brother or attacking or exposing her own brother at the expense na masira sila, but because if it's for the people, yung pag-attack niya, destroying her brother will really parang mas makakabuild pa siya ng legacy noon. Alam mo yun, parang by breaking it, parang mas mabibuild. She has to understand na if she's going to choose number 1, which is protect the Marcos legacy, she's going to be in this endless dilemma of people not trusting her. Po, yes. If she counters, if she fights with her own brother, pareho silang Marcos, pero the reason for her fight is because of the people, the more pa siguro ma-save niya yung Marcos. The more pa siguro na, okay, may tamang Marcos pala talaga. Pero the thing now is like, parang she's protecting, parang si Duterte po, siya, inattack niya yung anak niya mismo, ikulong niya yan. Wala akong paki dyan. Kung baga, the more na nasave ni Duterte yung family name nila. Because he's sobrang very... kakaiba kasi ng Duterte, sobrang kakaiba po talaga ng Duterte family Oo. Yes po. Parang ganun lang na feel ko. Sila kasi nagkakablahan. Mabibuild mo sa Yes po. Yes, oo. Correct. Of course, well, kagaya nga nito, di ba si Baste, yung statement niya was for BBM to resign. If you're not going to, you're lazy, sabi ni Baste. Ikaw BBM, you're lazy. You're not protecting the interest of the people. And kung ganyan lang rin ang gagawin mo, mag-resign ka na. Di ba yun yung stand ni Baste? Ano yung stand ni Inday Sara? Doesn't agree, di ba? Hindi ako nag-agree. Pero nag-stand po siya, yes. Oo, hindi ako nag-agree. So, eto, yun kasi yung, kumbaga, if you're going to look at the dynamics dun sa Duterte family, at saka yung dynamics dun sa Marcos family. Yes. Dito kasi nanggagaling yung duda ng mga tao Tingnan nyo itong mga Duterte, bakit sila kaya nilang harap-harapan na mag-disagree sa isa't isa na Boldjakin yung isa't isa. Kaya nilang boldjakin yung isa't isa ng bonggang-bongga, di ba? But at the same time, we all know that they are going to stand by each other's side. So, but, aminin man ni Senator Amy o hindi, she's really looking after dun sa brother niya. Ngayon, it's getting clearer and clearer that she's really looking after dun sa kapatid niya. Kasi, diba, parang, she's concerned with building, diba, yun naman sinabi niya, diba, yun yung sinabi niya sa mga press ko, na ang concern niya talaga ay
mapatunayan na ang Marcos leadership ay nagde-deliver. At ang, ano yung isa pa niya na ano gagawin niya ang lahat para maibalik ang unity, ang gano'n. Parang, sige Senator, you can try. Pero, you can try and try again. Pero, kung ganyan po yung linya, the sentiment of the people will just, grow and grow that. Diba? Parang, yeah, especially po. Wala na tayo sa area. Ano ba yung diba? At saka especially po kung lumabas kung meron talaga di umano yung video, nakatapos pa siya, saka na siya aamin. Then, oh by the way guys, alam ko pala yan, pero mas lalo na siyang yeah, so if I were her Bojack kapatid niya, and save their name. Sabi ni si Haya, she's looking after their family name. And there's nothing wrong with that, no? Her looking after their family name. Kasi yun naman talaga yung problema ng Marcos family, di ba? It's just that, if you're going to take that route, it is inevitable that you will be questioned at the same time. So, kumbaga, kung ano yung sitwasyon ni Senator Amy ngayon, she brought it upon herself, di ba? It sucks to be Amy Marcos right now, but that's just the reality. That's just the reality. If your priority is to clear the family name, which is, there's nothing wrong about it, pero hindi mo mapipigilan yung mga tao na magduda sa'yo. Diba? Ganon. Yun na, yung mga observations that, because dyan ka nakafocus, a lot of people would feel that you are downplaying other concerns. Ayun. Right. Mahuhuli ka rin talaga sa bibig po kung ano yung lalabas din sa bibig mo at saka sa actions. They have to come together. So sa actions mo, sa bibig mo, very pero yung actions mo, tiwali naman. So parang, saan ka ba? Yun ang sabi nila, it's either malamig ka or mahinit, not lukewarm. So parang narinig ko lang. Parang Hello, Bisaya mi, wait lang ha, pagsalitain natin si Alphabet. Alphabet, hello! Hello, Miss Joey. Sobrang saglit lang nito. So, sasabihin ko lang sana, lahat naman tayo talaga may biases naman talaga tayo. And sobrang na-misinterpret lang talaga si Senator Amy dun sa press con na yon or sa ambush interview na yon. And sa pagkakasabi kasi sa kanya, or ang naging tanong kasi sa kanya ng reporter, di ba, what he was sorry kay Senator Amy. Ano nag-respond lang ni Senator Amy, dahil doon sa masasakit na salita, sino ba namang gusto makukulong yung tatay, kapatid. Hindi man lang niya sana i-specify na he was sorry dahil doon he was sorry kay Senator Amy. He was sorry kay Senator Amy. Go. Opo, bali he was sorry lang naman kay Senator Amy, hindi doon sa mga pinagsasabi niya na masakit kay President Bongbong. Kaya wala lang, na sobrang na-misinterpret talaga siya sa part na yun. Sorry siya na nasaktan siya doon sa masasakit na salita kasi alam niya masakit. Pero hindi siya sorry dahil ginawa niya yun. Kasi he meant every word. He meant every word. Ayun. Opo, tsaka sa akin lang, lalo na re-electionist po ba si Senator Amy? Oo. Ayun pa, kaya napansin ko lang, pwede niya sanang i-convince si PBBM na bumaba na siya sa pwesto kasi after all, si PBBM naman magde-decide kung bababa siya or hindi Imagine niya na parang sinasuggest siya sa kapatid niya na sa dami ng di maganda nangyayari ngayon, bumaba na yung kapatid niya. And yung kapatid naman yung magde-decide kung bababa yun or hindi. Kasi, di ba may issue din naman sila nung, ni Galema di tuluyan niya na yung mga yan. Kasi sa uli, baka mamaya yung ikatalo ni Senator Amy next year. Kasi katulad niya yun, si Bastey pa yung another Duterte na naman. Di mas talong dadami na yung hatred kay Ako hindi ako pupunta doon sa yung kailangan siya yung magpababa doon sa kapatid niya. Kasi may mandate rin naman yung kapatid niya Pero I think, ang ina-expect ko nga kay Senator Amy is, you tell us what is really going on. Is it your brother who's making decisions? Kung hindi siya, can you please tell us kung sino ba talaga? You make it public that your brother is influenced by some other people. I mean, tell us the details here. So parang hindi ako pupunta doon sa kailangan siya yung humilahod pa baba doon sa kapatid niya sa pwesto. But I think yung sabi ko nga, what she owes to us is the truth. So like for example, ano yung alam niya tungkol dun sa dynamics sa Malacanang, ganyan. Ano yung alam niya, ano yung extent ng alam niya tungkol dun sa drug abuse ng kapatid niya, yung ganun. So kung kunwari pati yung mga storya like yung nakiusap siya kay Duterte para tanggalin sa narcolist, yung mga ganun. She owes those information to us. Diba? Ayun. Yun nga po kaya sana ma-clarify din talaga ni Senator Amy. Kasi ewan ko, parang gusto ko siya na nagdududa na rin tuloy ako sa kanya sa mga nangyayari ngayon. Ewan ko.
Nagdududa na tuloy ako, kaya naiinis ako. Ayan, katulad yun, yung latest na yan, na misinterpret rin siya ng mga tao. Yun lang po, Miss Joey. Thank you. Ano kasi, yun nga ang problem kasi volatile yung feelings ngayon ng mga tao lalo na sa kanya. Napaka-volatile na, alam mo yon yung konting provocation lang talaga, magagalit talaga yung mga tao. And I think she knows that. Nagkamali lang rin talaga siguro na, nagkamali lang rin siguro talaga sila ng hakbang doon sa sorry-sorry na yan. Kasi, it should have been clear kung ano yung, kasi if you're going to look at it on a literal sense, nagsorry ba? Nagsorry. Okay, nagsorry naman kasi talaga. Nagsorry ba dahil gusto niyang bawiin yung sinabi niya? Hindi. Nagsorry siya kasi alam niyang masakit yung sinabi niya. So, tingin ko, na-stuck kasi tayo doon sa ibig sabihin ng sorry, na yung nuance nung pagsosorry, hindi na ano. And that is incumbent upon Senator Amy during the interview. Kasi nung interview, parang, well, nag-sorry siya, ganyan-ganyan, kasi alam ko naman na ganito. Pero, tingin ko yung sorry na yun is really more of a pasintabi rather than, I think he meant all the words he said dun sa niya, although hindi nag-agree yung kapatid niya. But it is really more of, he's sorry because yung pasintabi na lang na nandun din ako at alam niyang masasaktan ako doon sa sasabihin niya. Ganun. All good kasi, then maybe, Senator Amy can continue doon sa sinabi niya na parehas silang kapatid, parehas silang may emosyon, 'di ba? And you do not want to deliberately hurt people. Kasi nga, alam mo na meron kang relationship doon sa mga taong involved. And sorry ka lang dahil you are in that place. Ganon. But at the end of the day, he really meant all the words he said there. So yun. Ayun. Anyway, hello Rai. Hi po, Miss Joey. Yeah, ako, agree ako kay Bisayang na feeling ko kailangan ni Senator Amy na mamili between her brother at saka sa Marcos family. Hindi yan makukuha ng parehas. Kasi parang feeling ko, ang makakapagsalba na lang ng Marcos din is siya. Tapos, yung statement niya kasi, feeling ko kasi kung may hard stand na kasi sa isang issue, makakagawa ka ng mas clear na statement. Kasi yung statement niya parang nakaka-confuse sa madami. Parang gano'n. Parang hindi masyadong hard stand. Parang ang pangit kasi nung lumabas sa media, basta issued apology to Senator. At saka di ba, madam, sa politics natin is parang popularity yung minsan kasi, yung mga play safe, mga hindi yan, it's either in ka or out ka, parang gano'n. Pagka ganito yung politics natin. Although ako, nag-agree ako yung sa'yo na parang si Amy lang kasi yung mga issues ngayon at saka yung mga past issues din before. Parang siya lang din kasi yung nagsasalita din talaga. Kaya parang, tapos naalala ko before yung usapan din natin na si Bongbong. Consistent din yan yung politics niya Tapos after nung bigla siya nagpalit. Paano natin malalaman kung ganun din, hindi ganun si Senator Amy kung wala siyang hard stand ngayon? Parang gano'n. Well, ang tanong, meron ba siyang, hindi ko alam kasi ganun yung inaano nila Banat Bay na parang alam na yata nila na merong interest si Senator Amy to run for a higher position in the future. Ayun. I do not hindi naman yung naisip ko. Hindi ko iniisip kasi yun I'm just taking her as a senator now. Yeah. So, pero, hindi ko alam yung mga plan A, plan B na yan, sa totoo lang. Yeah, yun nga po, madam. Iniisip ko lang din kasi, di ba, parang ngayon yung Senate, wala silang masyadong sa Senate. What if they're preparing? Ewan ko, syempre, conspiracy theories rin. pero yun nga, kasi yun nangyari nga kay Bongbong before, na bigla siyang nagpalit ng policy 180 degrees. Yun lang talaga is medyo nakakatakot. Yeah, agree tayo ngayon kay Senator Amy. What if nanalo na siya? Parang yun lang po. Sorry, ano yung last point? Sorry, hindi ko na-catch. Parang yung before, di ba, kay Bongbong, parang agree tayo sa kanya. Pero after nung nanalo siya, biglang iba na. Nag-180 degrees yung policy. Parang gano'n. Ang tawag dito, kasi nga, hindi ko sinasama sa discussion yung kung tatakbo ng presidente si Senator Amy
or whatnot. But definitely, if the conversation is that, syempre iba rin yung line of questioning natin kay Senator Amy. Syempre, tatanungin na rin siya dito, mambubudol ka ba o hindi? Kasi parang, kung kunwari ngayon na, yung kapatid niya kasi consistent rin naman yung mga policies, ganyan-ganyan, kineme-kineme. Pagkatas nung tumakbo siya at naging presidente siya, nag-iba na siya. Of course, yan yung kinapuputok ng butsi natin ngayon di ba? But now, tatakbo ba siya? So, does it mean we're talking about 2028 now? Ganun ba? Hindi po. Hindi naman po. Yun yung hindi ko, yun yung hindi ko kasi I think Banat by nung nag-usap kami ni Banat, tinanong ko rin sa kanya yun sabi ko, are we considering any parang right now that di ba parang meron siyang ganun na insinuation na may Banat si Amy na tumakbo na presidente, and that's not part of my considerations now kasi wala pa hindi pa nangyayari yun okay, kung kunwari na tatakbo siyang presidente, wait lang, kung kunwari tatakbo nga siyang presidente, definitely yun yung line of questioning. Definitely, doon mo gigisahin sa Senator Amy. Senator Amy, gusto mo maging presidente? Yung kapatid mo nang budol How sure are we na ikaw hindi ka mambubudol? Pero parang feeling ko, at this point, parang prudent ba pag-usapan natin yun ngayon? I mean, madam, hindi pala kumbaga yung politics niya, but if, di ba ngayon, hard, masyado siyang mainit sa PI, something ganyan. Tapos, right after manalo, agree na siya bigla. Parang ganyan. What if, kung kunwari, yun nga sabi ko nga, those questions are going to be reserved kapag minanifest niya na yung ambition na tinutukoy na ambition niya. So, I mean, kasi ang ano ko kasi dito, sa ngayon na G siya sa PI, it is something that we are all going to benefit from. And kahit naman yung dito na walang tiwala kay Senator Amy, they recognize that also. Na okay yung ginagawa ni Senator Amy tungkol dun sa PI. It's just that if the conversation, I think ito yung pinaka reasonable na approach. If the conversation will translate doon sa dumating tayo doon sa point na biglang si Senator Amy tatakbo siyang presidente. Ayun. Bubuhos ang katanungan diyan. At that point, yung mga sinasabi na mambubudol si Senator Amy, doon na siya mahihinog. Doon na siya and by all means, tanungin natin yung lahat sa kanya kasi may exhibit A nga yung kapatid niya, 'di ba? Yeah, but I mean sa senator lang po, I mean baka bigla na siyang hindi mag-ingay after manalo, parang ganyan, sa mga issues or bigla agree na siya sa mga policy bigla na kapatid niya or something. As a senator. As a senator, yeah. As a senator. Tapos parang, anong difference na senator naman siya ngayon? Yun nga po, parang what if hindi na siya ganun ka-fierce na kalaban yung kapatid niya after ng re-election. Tapos, well, maano lang naman yung parang gano'n. Kasi, yung isip ko lang din is baka, yun nga, kasi wala siyang hardline na it's either siguro talaga magkaroon siya ng hindi po na siya mag-play safe kasi confusing masyado yung mga statement niya. Hindi natin alam yun. Thank you. Okay. Thank you, Rai. Ayun. Hello, White Ahas. Hello. Ayun, sabi ni Ford Tupas, ang tawag dito na-enlighten ako dito sa comment ni Ford Tupas. Kasi, di ba sabi ni Basta yung parang pangalawa na. So, yun pala yun, Ford. Yung pangalawa is yung the current interview. Yung una, yung sa interview ni Senator Amy, pagkatapos yung pangalawa is the current interview. Boss, kasi Miss Joey, kaya nakita mo yung point ni Baste na pinalampas yung una, pero yung pangalawa hindi na. Yung pangalawa kasi second interview kay Karen. Again, hindi niya inelaborate, so mukhang si Baste masama. So yun pala yung pangalawang tinutukoy ni Baste. Ayan. Kasi nga Madam Play Safe yung ayaw niyang idiin masyado siya. Madam, thank you po. Salamat po ako. Okay, thank you, Rai. Thank you. Ayun. Hello, White. Ayan, nagalit na si Mayor namin. Galit na naman siya. And ito si Mayor Baste minsan lang to magsalita pero pag once na nagsalita madiin Nakita niyo naman sa post niya. And anyway, eto lang din kasi may kasalanan talaga kung bakit may misunderstanding. I'm so sorry but it's Senator Amy kasi nung tinanong siya, di naman din niya nilinaw kung bakit nag-sorry si Baste. Yung sinabi nag-sorry lang daw. Yun lang yung sinasabi niya sa dalawang interviews na yun. Walang context kumbaga. So na misinterpret kumbaga, na out of context. Kaya we saw the post of Mayor both sa kanyang verified at saka personal account tonight. And eto
Ang kay Senator Amy, bibigyan ko lang siya ng until the next SONA para magsalita. Madam, Madam Senator, I know you're listening. Madam, simula na ng the start of the voters registration would be by next Monday, by next week, February 12, until September 30, and October is filing of COC. July 22 would be the SONA of your addictus brother. So, from now on until July 22nd, Madam, you really need to be firm kung saang side ka. Kasi since January 28, happy na yung dagat, Madam. Saan ka pupunta? Yan ang hindi malinaw sa amin, eh. Madam, Senator, pick a side. Di ka pwede na, di ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog, kumbaga. Pero hati na yung dagat, Madam, eh. Pick a stand. Prioritize kung anong gusto mong gawin. Pamilya mo, bayan mo. May point si Lenny Vargas dun sa yung parang binabakla kasi yung issue. Yung parang binabakla yung issue. To be fair naman kay Senator Amy, gano'n naman talaga siya mag-deal sa mga issue in the past. Yung parang yung sasagutin niya in a very bakla manner, gano'n. Kaso nga lang kasi, syempre, we have a lot of people feeling betrayed. So syempre, pagka yung sagot mo parang pabakla, maiirita talaga yung tao. Kagaya na yung sabi niya doon sa ay kaloka, yung gano'n. Gano'n lang yung naging response niya. Well, siguro, I do not know, baka meron siyang meron siyang way on how to deal with it. Hindi lang niya gustong sabihin doon sa moment na yon. Pero yun nga, wala po tayong unlimited time. Wala po tayong only time para sa timing. The timing is limited. Yon. So, ayun, ang maglilimit ng time yan, bago lumabas ang mga proof, dapat makapagsalita na siya. Ang limit dyan is, bago magalit yung mga Duterte, dapat makapagsalita na siya, ganyan. Ayun. This one is, yung, kunwari, yung feelings ni Baste na ganito. Yung kanyang personal views on Senator Amy, it's not helping her. She's trying her best to portray herself na kaisa niya sa prinsipyo ang mga Duterte. But if the Duterte are going to speak against her, yari siya. Diba? So yun yung mga naglilimit ng time ni Senator Amy. Kaya parang, you really have to say it. Like, now na. Ganun. Whatever it is that you owe us, whatever truth that you owe us, you really have to say it now. As soon as possible. Medyo generous pa nga yung deadline. Generous pa nga yung deadline ko na July 22 or October sa filing of COC. Kasi sa October talaga natin malalaman kung sino yung administration bets and opposition bets. Both national and local. And also, eto may nagtanong kanina, paano daw si VP Sara? Yun din, yung call ko, Madam VP, I know you're listening right now. Pick a side. Di pwede na tumulad ka kay Senator Amy. Pick a side. Hati na yung dagat, Madam. Until when ka magtitiis dyan na ipipilit nyo yung unity is still existing. It doesn't exist anymore since the Afghan issue. Wala na yun, Madam. Pick a side. You can choose to be a good sister, but that would have some cost. Diba? Sige, magiging mabait kang kapatid, pero that is going to have a cost. I mean, you're going to be in this never-ending doubt, never-ending questioning from the, you'll be in the center of the never-ending questioning of the people pagka ganun. So, unfortunately, you can't have it all. Unfortunately, ayun. Sabi ni Edmaration, ayan, nandito ang link sa comment section doon sa gustong mag-join. Ayan na naman yung mga trolls, Madam. Si Jelly Monsoy, binababoy mo si Lenny. Well, binaboy niya yung bansa natin, so deserve niya yan. Alam mo, yung presidente natin si Bongbong, pero yung policy yung pinapatupad kay Lenny. So, nag-mash up sila. Correct. Binababoy mo si Lenny. Diyos ko po, kami nga, tinawag kami troll ni Lenny. Yung sa'yo. Ayun. Yung mga talunan, yung mga hindi nanalo ng eleksyon, doon kayo sa bandang likod. Kayo makisawsaw. Anood lang kayo. Oo, yan naman panalo to. And ito pala, Madam, bigyan ko lang kayo ng context. Itong si VP Inday Sara is nagtitimpi lang talaga to. Because since last year, nalaman na namin na because of what happened since the Afghan issue, hindi na talaga siya okay. Hindi na talaga okay. She's just, Doon siya simulang ginurgure. Doon siya simulang ginurgure. Nagkaroon na siya ng ICC issue. Yes. Nagkaroon na siya ng issue sa confidential funds. Ganon. Lahat na. Actually, yung confidential funds na yan, parang in-entrap siya dyan. Parang inano siya. Parang siyang patibong . Kasi di ba yung funds, Madam, galing sa OP? Yung 125 million. Tapos binigay siya noong December lang. So,
Tsaka yung ano nga, yung hinayaan ni BBM na mademanda si Inday Sara sa Supreme Court without issuing any public statement on it. Parang sa akin, parang, ay, bongbong, ewan ko sa'yo. Doon ako, yun yung isa sa mga bagay na talagang bad trip ako kay BBM. Kasi parang, for me, if you can do this to people, ibig sabihin, kaya mo rin gumawa ng mga policy na ano, di ba, na pabor sa certain na mga tao, natatablahin yung mga taong ayaw mo. Yung mga ganun. Ibig sabihin, meron ka rin mga pailalim na desisyon na po pwedeng makababa sa mga normal na taong kagaya ko, di ba? Yun. Kaya nga, di ba yung, nung kina-call out natin si BBM nun sa Love the Philippines issue, dun sa PAGCOR, ganyan. Kasi those are the decisions that BBM, those are the trend of his decision doon sa iba pang mga policies. Kung paano siya nag-decide doon sa Love the Philippines, doon sa PAGCOR logo, dito sa kay Inday, at yung mga iba pang mga sinasabi nila, hindi naman kasi malalaking bagay. Sige, hindi yun malalaking bagay. It will not make or break the nation. But those are indicative of how PBBM is going to decide on matters that are more important. Delikado yun. Diba? Yun. Yeah. And ito yung mga hindi makapaghintay kung kailan magde-decide si VP to ultimately become opposition, just wait. Yun lang, just wait. Pero bigyan ka din ng time to si VP Sara and si Senator Amy. Pero you really have to pick a side and speak up. Yun lang. Actually, sa totoo lang, ang may taning dito si Inday Sara tsaka si si Inday Sara tsaka si Senator Amy. Kasi si Inday Sara nakakapit pa rin siya. Diba? Nakakapit pa rin siya. Supportive pa rin siya. Don't you think po na parang si VP Inday Sara is like waiting lang na si BBM talaga or si Ma'am Liza yung mag-con talaga sa kanila, yung obvious na talaga. Yung parang inantay na yun. Cut ng Yun lang condition niya. Tingin ko kasi yung kay Inday kasi, ang kalaban niya kasi yung words niya. Di ba nagbigay yan ng salita niya? Irrevocable support, di ba? Unshakable kinembular. Di ba meron siya mga ganun? So parang feeling ko si Inday, nakatrap talaga siya doon sa pangako niya. So kaya hindi rin siya makabongga. Ayun. Kaso nga lang, syempre, parang parang tawag dito yung nagano naman, to be fair naman kay Inday, klaro naman siya dun sa mga stand niya. Nagsasalita naman siya na hindi ako agree dun sa peace talks. Pinalabas naman ni Inday yung sentiment niya doon. Hindi ako agree doon sa People's Initiative. Naglabas din siya ng statement doon. So kumbaga parang kahit suportado ni Inday in the most general terms yung administration, kinaklaro rin naman ni Inday kung ano yung mga bagay na hindi siya agree. Ganon. So yun naman yung kay Inday, no? Klaro siya. Hindi siya yung kumbaga klaro siya dun sa politika niya na alam niya kung saan siya lalagay sa mga specific na issue. Ayun. Ayun lang. Anyway, hi Tita Banig Nation. Ay, sorry, madagdagan ko lang. Maganda din yung point ng iba dito sa Comsec na sabi nila, maghihintay lang si VP Sara na mismo si Bongbong yung maglalaglag sa kanya bago siya gumalo. Parang, well, yes, understandable kasi ganyan naman din talaga si VP. She never attacks, kumbaga, first. Saka lang siya atake if inatake siya ng kalaban first. So, kagaya kay Trillanes. Leave me alone. At the end of the day, sa totoo lang, let us not lose focus, no? Kasi for me talaga, ang problema talaga dito, si Tambi at si BBM. Ganon. Pati si Lisa Marcos, sali natin yan. Si Jabba the Hutt. Yeah, oo. Kaso walang problema, hindi naman elected official si Lisa Marcos eh. So parang sa akin, yung kasalanan ni Lisa Marcos is kasalanan ni BBM. Isa lang yun. I'm so sorry. Parang I cannot give any space to BBM sa mga fault ng asawa niya. Kung ano man yung fault ng asawa niya, I'm going to put it on the tab of BBM. Ayun. Kasi siya yung binoto ko eh. Diba? So, I mean, kahit pa sabihin natin na napakamaldita ni First Lady, na napaka-epal niya, na napaka-ano niya, ba't inaalaw ni BBM? Diba? Man up! So, parang sa akin, I'm so sorry kahit alam ko, bad trip na, alam mo sa totoo lang, lahat ng kausap ko at lahat ng kakilala ko, lahat silang nirereklamo si Lisa. Lahat silang nirereklamo si Lisa. Kaso nga lang, I cannot bring myself na, na parang magalit ako. Bad trip ako kasi kung nakikialam siya. But at the end of the day, yung galit ko kasi sa kay Lisa, how can I hold her accountable? Unang-una, wala naman siya dyan kung hindi siya asawa.
'Diba? Hindi naman magta-translate yung mga suggestions ni Lisa kung hindi mag-a-agree si BBM. So for me, walang ibang sisisihin. Si BBM lang. Siya yung presidente eh. So parang kahit anong i-convince sa akin na parang hindi mabait yan, putang ina, hindi ko po kailangan na mabait at hindi po ako bumoto dahil sa mabait siya. Bumoto ako kasi he needs to make decisions. And if his decision allows the decision of his wife to supersede his, I'm going to put it on his tab. Kasi walang tab sa akin hindi naman public, hindi naman elected official si Lisa eh. So lahat ng kasalanan ni Lisa nandun siya sa folder ni BBM. Ganun. Ayun. Tapos ito si BBM, actually I could describe his governance as an erectile dysfunction. Ayaw tumitindig. Ayaw tumigas. Kahit anong bate yung gawin natin, po siya hindi tumitigas. Diba? Ayun. Anyway, Edmar, hi Edsplanation. Hello, long time. Hi Madam, long time no see. Ayan, naka-join ulit. Ano na ba ako? Gubigin ng komentaryo na? Yeah. Go. Ako na pala, sige. Madam? Teka, Edmar, bago pa pala, salita ko muna si Tita Banig kasi naputulan lang na internet yan kanina eh. Sige, hello, Tita Banig, go. Thank you very much. Thank you. Sorry, I was tinabagan ko yung aking ISP dahil nagputol ako. Anyway, where am I? What was he saying? So, sinasabi ko kanina na yung si Amy, yun sinasabi niya, mabait naman daw tong kapatid niya. I don't know, but it makes for me, what she's trying to say is parang she's trying to make it parang excuses for her brother. Na she is the victim, yung merong mga nakapaligid sa kanya. But I'm saying, but that's your brother. He is the president. And as much as you want to make excuses for him, he is still the one who is accountable for everything that he is doing right now. Kasi siya yung presidente. So, yun yung sinasabi ko kanina. Sorry, medyo siguro, yan, wala yung aking train of thought. So, hindi po ako I'm not going to blame other people for thinking that, kung that the people will be doubting on her, at saka yung kanyang sinasabi. Kasi parang, kasi ang kanyang, in my mind and in my opinion, ang parang priority right now is to save yung last name, which is sinabi rin naman. Which is selfish. Ganito yon. So, dalawa yung pinagpipilian mo. Dalawa lang ng collateral damage. It's either the Filipino people or his brother. So, she is in a very awkward situation. So, she has to decide. Kasi kung gusto niya sabihin na, kailangan pa natin i-save unity and stuff like that. No, that has been, break na sila matagal niya. Why is it safe? Wala na save. I think na illusion na lang niya na yon na there is still something to be saved. Wala na po. Break na po sila at nag-move on na po si BBM sa kanyang mistress. and the other party needs to move on with someone else. And then si Amy, na alam kong siya ay naiipit dito. So, kailangan niya isipin. Alin ang mas marami magbe-benefit. Kasi right now, ang collateral damage is the Filipino people. And we don't deserve it. Kasi yung kapatid niya, choice naman yun. Gusto niya allegedly maging drug addict. Wala naman nagsabi ba sa kanya? Wala naman eh. Diba? Sarili niyang decision na magpa-under siya. And that, yun yung pagiging weak ng kapatid niya. And I think she is also responsible for him being weak. Kasi it seems to me, it feels like all these years, yung mga mess, she's always been cleaning the mess that he's been making. So, hindi natuto yung kapatid niya. Hindi natuto sa kanya to be accountable for his own action because he knows na merong maglilinis. So, hindi niya alam ang gagawin niya. Nag-iisa siya, napapaligiran siya kung sino-sino, and then wala yung kapatid niya. So, yung kanyang, alam mo yun, So he doesn't know what to do. So he just need to give up on that and really do the right thing. At ako rin, hindi ako masyadong funny Amy and I can't really blame her pero yung trust ko hindi rin masyado. So like yung sinasabi ko kanina, 'di ba? Sabi ko kanina si Duterte in the international scene, in the national reputation is bad because yung propaganda kasi nga strong siya, 'di ba? Masyado siyang strong. Tapos mayroon tayong weak na na isa.
So alam natin ngayon, di ba, merong sinasabi, I don't know kung narinig sinabi yung merong quote si Jordan Peterson. Sabi niya, if you think strong men are dangerous, wait for what a weak yeah, yun ang sabi niya. Which is wait really, for what really weak true. leader can do. Yes. And ito ang tayo yung nakaranas. See what kung siniisip niyo yung strong is dangerous. The weak person, the weak leader can do way more damage. Yun lang po. Wala na po akong masasabi. Thank you very much for the Joy sa opportunity. Thank you, Tita Banig. Ayan. Sige po. Lagi And go. ako. Thank you. Okay, thank you. Salamat yes, po. Eds, the floor is yours. Ayan, thank you, Madam. Gusto kong mag-react sa mga reaction ng mga tao regarding din sa paano ngayon nagre-react si Senator Amy, no? I think kasi palagay ko sa Pilipinas kasi di ba talagang nasanay tayo na dapat talagang meron kang strong stand sa mga bagay-bagay. Dapat lagi tayong may mga position, ganoon naman yung uso, no? And to be honest naman talaga, kung mag-center ka, lagi kang outcast, even nga sa Congress kapag mag-sentro ka. Parang wala kang stand, ikaw neutral, or sasabihin ka na namamangkas sa dalawang ilog, or testing the waters, or walang paninindigan, no? This is the reason why hindi popular sa Pilipinas yung nasa center, yung pagiging centrist o yung pagiging moderate. Well, relate ko lang kay Madam Amy. I think, sa palagay ko hindi ko naman sinasabi na tama ako kasi valid naman yung mga nagsasabi sa kanya na dapat siyang manindigan at pumili, pick a side. However, gusto ko sanang pagbigyan natin yung ganitong kind ng politics din. Yung mga gustong mag-sentro kasi pagbigyan natin yung mga nasa center at middle ground kasi minsan may role din sila sa politics natin para mag-pacify at para mag-bridge ng gap. Sa tingin ko yun ang palagay ko, dapat maging open yung society din natin sa Pilipinas na minsan may mga ganitong politics. Kasi naintindihan ko si Madam Amy, si Senator Amy. May dalawa siyang gustong may finifix kasi siya, no? Yung isa, yung family name niya. And din yung isa, yung alliance niya sa mga Duterte. And I know it's really hard to do that, no? Ngayon may mga elements na gustong paghiwalayin and naintindihan ko na gustong pumunta muna ni Senator Amy sa middle ground kasi gusto niyang i-fix what is broken sa abot pa ng makakaya niya. Although, siguro, yung mga iba naman sinasabi naman talaga na watak na, well, sa tingin ko totoo naman. No? However, I think Senator Amy is trying his best para doon sa position na yun. And it's a position na hindi popular at nabibigyan ng kumbaga nalilibelan ng masamang impression like walang paninindigan, namamangka sa ibang ilog, mga ganyan. So, sa palagay ko siguro hindi siya popular at mababatikos talaga siya dahil hindi siya nagpipick ng side. Pero siguro, ang unsolicited opinion ko dito ay maging open tayo sa ganitong klase ng paano i-manage yung mga gusot sa Pilipinas like what Senator Amy is doing right now. Yes, Madam. Actually, Eds, tawag dito, yung kunwari, yung ang pinili na gawin ngayon ni Senator Amy is to exert all effort to salvage Uniteam. Okay? It's not a very popular stand. What if mangyari? Then that will define her greatness. Kung kunwari na-reconcile niya, na-reconcile niya si BBM, si Tamba, tsaka yung mga Duterte, na-reconcile niya. And then that's really, that's going to be quite an achievement. Right now, her decision na pinili niya yung unpopular path na yan, kasama talaga nun yung makikriticize siya ng bonggang-bongga. So, now it's up to her. Ngayon, pinili niya yan, I'm pretty sure, alam rin niya na meron ring backlash yan. If she's going to, kasi I'm pretty sure nag-risk assessment na rin yan si Senator Amy diba? Na parang, alam niya, maraming magagalit sa akin, ito yung path na gagawin ko. Kung magtagumpay siya, that's really going to be, a huge feat. Pero mo, pagbabati-bati mo si Tambaluslos at saka si Sara, diba? Pagbabati mo yung mga Duterte at saka yung, yung mga, diba, lahat ng mga nang barubal kay Senator, kay VP Sara, at saka, yung sa kabilang bakod. However, what if she can't? And sa totoo lang, in all likelihood, Nawala. Nagurgur yung internet. Ala. Gurgur talaga. Gurgur ni Tamba. Kaya
Kumikilos na sila. Alang, internet mo. Nasa pula na si Miss Joey ah. Ay, nagurgur. Miss Joey, huwag kaming iwanan. Ayan, I'm back. Ayan, I'm so sorry. Nagurgur na. Nagurgur tayo, very, very slight. Ayun, okay. Tuloy ko lang yung sinasabi ko. Kung kunwari na... Kanina madam pa ulit. Ulitin ko. Ayun. Sorry. Ang tawag dito, kung kunwari nga na magtagumpay si Senator Amy doon sa balak niya na i-reconcile, ganyan. Kasi pagka nagkaroon ng reconciliation yan, at kunwari na redirect yung mga policy ng Kongreso into, kasi yun naman yung magpapabati dyan sa mga yan, mag-seed dun sa gusto ng mga Duterte, tigilan niyo yung PI na yan. Diba? Kasi huwag yung ipitin si Inday Sara sa budget niya. Tapos tigil-tigilan yung panggugurgur sa kanya sa ICC. Yan yung reason kaya magbabati-bati yung mga yan eh. Diba? If those things are going to translate into, ito na i-adapt natin na direction, that's going to benefit all of us. Diba? Kasi makakapagtrabaho na ang lahat. Makakapagtrabaho na si Inday Sara ng maayos. At yun yung gusto natin. Diba? So kung kunwari, yun yung magiging end result ng effort ni Senator Amy, then that's going to be a huge feat. That's going to be a real achievement. And ngayon, unpopular yung decision niya. Paano, what if kung magtagumpay siya? Di, ibigay natin, recognize natin yung tagumpay at effort ni Senator Amy kung mangyari yun. It's just that at this point kasi, karamihan ng mga tao, hindi nila nakikita that it's gonna happen. Pero kasi grabe yung persistence nito ni Tambaluslos at nung mga taong na sumusuporta dito kay Tambaluslos na itago na lang natin sa pangalang Bongbong Marcos at Lisa Marcos. Diba? Ayun. Pero ma'am, going by what SAS analyzed before, yung sabi niya na frozen fruits and vegetables, if ito talaga yung goal nila, do you think may chance pa? Do you think hindi sila ganun ka-focus na may chance pa talaga na mabago yung 3-term nila na goal at saka yung unfreezing of the vegetables and all that? So, do you think may chance pa si Senator Amy doon? Sabi ko nga Bisaya me dyan, no? Use of frozen fruits and vegetables. Okay, that's a different issue altogether. Okay, may wealth. Okay? Sige, may wealth sila na hinahabol. Alam mo, sa totoo lang, itong si Bongbong, napakatatanga kasi. O sige, meron kayong mga wealth na pinaghahabol sa buong mundo, sa lahat ng mga di habulin yung mga putang ina ninyo, pero magsilbi kayo sa bayan. Ang problema kasi dito, kung hahabulin nyo lahat ng yaman, pagkatapos, walang napupunta sa mamamayan na trabaho na utang ninyo in the first place, kaya kayo napunta dyan, doon tayo nag-aaway-away. Diba? I mean, sa totoo lang, no, the wealth issue is a whole different topic. Hinahabol niyan, pinagkukuha niya yan. Gusto nyo i-defrost yung frozen fruits and vegetables. I-defrost ninyo by all means, pero putang ina, magsilbi kayo sa bayan. Yun yung problema eh. Kung yun lang ang atupagin ninyo na mag-defrost at wala kayong ibibigay sa mamamayan, doon tayo mag-aaway-away. Diba? Nasaan yung pledges, madam? Ang problem kasi, I think yung pinopoint out rin naman ni Sas doon na problem doon sa frozen fruits and vegetable. Ginawa nyo ng priority ang mga putang ina nyo. Diba? Yun yung problem. Ginawa nyo ng priority. Nakalimutan nyo na hinalal kayo dyan at pinagtatrabaho kayo para pagsilbihan namin. Baka yun po talaga yung goal nila in the first place. Baka yun talaga yung goal. Yeah, kaya tayo nag-aaway-away. Kasi it looks like yun talaga ang priority. Diba? Yeah, travel. It looks like pledges daw. Ayun. Hindi, yung pledges totally different yun dun sa frozen fruits and vegetables issues eh. Ayun. So anyway, Eds, dyan ka lang Madam. Sige, go. And nakikita ko na, siguro palagay ko din si Sen Amy parang wala na din siya pakialam kay Tambaluslos, kumbaga parang give up na siya doon. Siguro ang nakikita ko na lang ngayon is that I think hindi siya nag-expect na maibabalik sa dati yung samahang unit team kasi may lambat na talaga. I think ang nagka-capitalize na lang siya sa pinaka-basic na pwede niyang salvage, like for example yung nakabalik yung pangalang Marcos kasi nasisira na naman yung sentiment niya, At the same time yung political capital na nakuha niya sa pakikipag-alinsa sa mga Duterte. And I think wala na siyang pakialam kay Tambaluslos eh. So siguro kahit yung bare minimum na lang yung ma-save niya. Pero sana magtagumpay siya sa kung yun man yung balak niya. Yun lang. Good luck na lang, Senator Amy. Oo. Ayun. Anyway, ayan. Sino ba yung nakapila? Sao J? Ay, Ma'am Joey. Si Jay po to. Jay po na yung... Hello. Hi, Jay. Ayan. Yeah, ayan, sige, go. It's your time. Napupuyat ako kaaabang sa'yo.
Gusto ko yung discussion kahapon kasi parang nagtataka naman ako ngayon, anong umagahan mo ba ngayon o anong gabihan mo kasi parang cool na cool ka ngayon. Kasi usually peachy ka usually. Pagbukas ko talaga ng screen, peachy ka usually. So I don't know bakit parang siguro walang ano ba nangyari kasi parang most of the time until kahapon masyado sabi ko consistency Ma'am Joey sa pitch talaga. Sabi. So, ako sa akin naman, parang, kasi I'm an OFW, ang gustong-gusto ko actually sa inyong dalawa ni Sas, kasi alam mo yung topic by topic talaga, hindi nagkakaroon ng mga conjunctions, sa mga overlappings, yung mga discussions, yun yung gusto ko. So, ako naman, simple lang, I'm a very simple citizen, and we are not so expert, we don't have that caliber na meron kayo. So, sa amin, nanonood lang kami, nakikinig, nagmamasid. Pero with regards kay Miss Amy, kay Madam Senator, na-appreciate namin yung ginagawa niya. And I think yung ginagawa niya ngayon, I believe, yung ginagawa niya ngayon is, sinisave niya lang kung ano yung pwede niya pang masave. So, she can try. She can try. Yeah, actually, yeah. Kung ano She's trying. I think yung ginagawa niya. I think yung ginagawa niya. And doing it sa Davao and also yung ginagawa niya ngayon, maraming kayong discussions previously about namamangka siya sa dalawang ilog. Ang normal na tao hindi na nakikita yun eh. Hindi na nakikita yung namamangka siya sa ilog kasi nakafocus kaming mga normal na mamamayan na nagpapadala ng remittances. Ang nakikita namin yung policies. Tulad mo, policies lang nakikita namin. Who cares about the Marcoses anymore? Kasi mahal ang Marcoses ng mga Pilipino kasi nagbigay sila ng mabuting serbisyo throughout the history. Mahal ng buong mamamayan, ng buong bayan ang mga Duterte kasi nagkaroon ng pagbabago. Sa matagal na pananahimik, sa gutom na gutom ang Pilipino sa matapat, sa pagbabago, sa pag-unlad. Yung maging malinis yung mga kalsada, gutom tayo dun eh. Gutom tayo na walang tanimbala. Kami mga OFW. Yung mga repercussions ng tanimbala. Kumbaga sinasabi mo na sinasabi mo Jay na both the politics that the Marcos represents and the Duterte, it earned certain level of political capital sa mga ordinaryong tao. Kasi may mga nagawa ito na napansin. Yes. Pero I bet you disagree kay Bongbong I bet you disagree kay Bongbong. Si Senator Amy, may mga nagawa yan. Pero si Bongbong, just me. That's where I'm going to. That's where I'm going to, Ma'am Joey. Ma'am Joey kasi, lagi yung nababanggit ni Miss Sas, kaya ako tuwang-tuwa I learned so much kay Miss Sas at sasayo. Of all the political bloggers right now, ikumpara niyo mga engagement niyo sa iba. Hindi naman sa pagtataas sa inyo. Ikumpara niyo kasi natututo kami very informative. Also, Attorney Trixie. Kaya pa nagsama-sama kayo, ang ingay talaga. As in, yung simpleng 15 minutes na sasabihin nyo, short live, umaabot ng 4 hours. Oh my God. Napupuyat kami sa inyo, kasalanan nyo yan. May nag-message lang sa akin, kung mag-message parang inaapi ko. Uy, Miss Joey, alauna na, hindi ka pa ba magla-live? Kawawa naman ako. Oo, pero so kidding aside. Kawawa naman ako, hindi ka pa nagla-live. Wala ako pa yung nang-api. Jolly aside, yung katotohanan, Miss Joey, kasi lahat naman tayo, ang pinag-uusapan natin dito is yung time natin dito sa mundo. Who cares naman ang pinag-uusapan dito is kung sarili lang natin yung pag-uusapan natin dito, yung present lang. Huwag na tayong magkaroon ng mga discussions na ganito. But we're thinking about the future. Sa ngayon, ang issue na dapat talaga tayo mag-focus is kung ano yung nakaka-apekto sa bansa, sa buhay natin. Like, yung sinasabi mo, napaka-objective the way you discuss and the way you stand with the issue of PI, ay tama siya. So, may mga kasi Miss Joey, ako first time ko mag-umakyat sa ganitong mga discussions. This is my first time. So, nakikita ko po, yung mga issues, kahit sinasabi natin na personality politics pa rin yung sinagagawa nito, we comment on different media, pero ang totoo, tayo talaga, andun pa tayo sa patriarchal politics, andun pa tayo. So, kumbaga polluted pa yung the way we see things. Hindi pa natin nakikita at maganda na naadyan kay ni Misas. We can sorry Jay, go ahead. Sa transition pa tayo, so dapat accept naman natin yon. So, but we have to recognize na dapat
ihiwalay natin yung we have to rightly divide kung ano yung talaga yung issue at ano yung mga politika lang. So ang issue dito na nakaka-apekto sa buhay namin is yung mababago yung yung PI, yung saligang batas. May attempt na babaguhin ang konstitusyon. Oo. At ang ay, yung resibo, diba? Alam mo yung pala mo na, Miss Joey, pero putang ina naman. Tangina. Kasi halata naman eh. Halata, huwag nyo kami pinagluloko mga taong, kasi kami nakakaramdam. Kaya mahal namin si Pangulong Duterte kasi nung panahon niya, hindi niya to ginawa. Hindi niya sinabutan, hindi niya hinijack tong ganitong bagay. Nung gumawa siya ng komisyon, nagbigay sa kanya ng opinion ng komisyon, hindi niya tinuloy. Kasi ang iniisip niya, yung taong bayan, hindi pa ready. Puta yan sa panahon ngayon, ready na ba tayo? Ang dami-dami pang issue. Yung padala namin na halos hindi maibili ng yung dati na ibibili ng isang sakong bigas, ngayon, wala. As in talagang wala na. Grabe, pahirap yung buhay ngayon. Tapos, ito yung i-reseta nyo sa amin. Ito yung ibibigay nyo sa amin na solusyon. Pagkatapos ng SMNI, pagkatapos ng SARA, pagkatapos ng impeachment, pagkatapos ng confidential, ito, walang ginawa. Sa totoo, wala kaming maramdaman sa administrasyon na to. Kaya ofera naman tayo na solusyon, ano? Ofera naman tayo na solusyon. Kaya yung ginagawa ngayon, having said that, Miss Joey, yung ginagawa ni Miss Amy ngayon, sa totoo lang, pasalamat na nga kasi meron may ginagawa siya na para sa bayan. Yung PI is para siya sa bayan. Kaya I don't care kung yan ay para i-redeem yung yung sinisira or whatever na masisira o may masisira. Ang mahalaga sa amin, maproteksyonan yung saligang batas. Maproteksyonan yung kakayanan naming magboto kasi kami dito, naging part kami ng pagboboto sa abroad. Bumuto ako kay BBM. Puta. Di ba? Yung tipo umabsent ka pa, nag-day off ka para lang doon. So, ang sa akin lang, yung isa, gusto ko mag-comment sa sinabi ng kasama natin dito na hindi pinapansin ni Miss Amy si Tamba. Hindi totoo yun. Kasi yun ang ginagawa niyang doon niya dinidiin eh. Pero mahina, gusto namin. Pinanggigilan niya ngayon pinanggigilan niya ngayon si Yes, yun talaga yung pinipinpoint niya. Pero hindi siya gumagawa ng may interview siya, sinabi niya, hindi na mag-usap-usap diyan. Kasi tinanong siya outright ng pagkatanong eh. Outright na question at tanong. Ano pong masasabi mo yung tanong natin dito, yung inaasahan natin sa kanya na binibigyan niyo siya ng ultimatum or terms kung kailan. Tinanong siya sa isang interview ang sabi niya, mas bahala sila dyan mag-usap-usap. Well, hindi ko alam yan. So, yung mga ganong questions, parang for somebody na isa sa mga nag-orchestrate ng unit team, wala, hindi siya stand. So, para sa amin, kumbaga kapag kinconclude mo yung buong scenario ngayon with all the mga issues na dinidiscuss ninyo, kasi may pattern siya, Miss Joey that will answer one question na nabanggit kanina, yung question na saan to pupunta, ano ang kaugnayan nito sa mga tao. Basa namin. Kaya yung sinasabi na maaayos pa to, it's very far from that. Way far from that. Na maayos pa siya. Kasi ayusin mo yan kung ikaw nagsimula. Maayos mo yan kung ikaw nagsimula. Di naman si Senator Amy nagsimula nito. Nagsimula to nung panahon na si BP Sara is nagkontra siya doon sa Afghan refugee. Second, yung tungkol sa speakership ni Gloria, ni Madam Gloria. So kung makikita mo, hindi na to maayos actually. Ang magagawa na lang dito talaga ni Miss Amy na na-appreciate ng buong bayan is yung ginagawa niya sa PI na nawa, dinadalangin natin na magtagumpay siya. Na magtagumpay kasi hindi pa patay ang PI eh. Naadyan pa ang PI. Dapat ma-ensure na yan. Ma-ensure talaga na. Sinabi ng COMELEC, dead. At wala siya. Declared dead muna yan dapat. Miss Joey, yung technicalities kasi madaling malaman siya kasi kung may mga basis. Pero yung essence ng ginagawa ng yung mga sagot ng eleksyon ng COMELEC, di ba ang COMELEC is an independent body, tama? Tama ba? Independent constitutional body. Independent constitutional body ang COMELEC. Pero kung makikita mo, very safe siya, very may mga kaya kine-question yung legality nung pag-receive nila ng mga documents sa mga pirma. At the same time, kine-question din yung papaano nila i-handle yung halimbawa ako magka-cancel ako or i-refund ko halimbawa ako nabayaran ako i-refund ko yung signature ko.
So, hindi nila alam. Yung pag-withdraw nung ano. Oo, so yun po yung parang, kung makikita mo doon sa takbo, talagang planado siya, Miss Joey. Planado siya na hindi lang siya basta-basta na basta lang umusbong na parang kabuti. Miss Joey, matagal na siyang pinagplanuhan. Sa amin, sa mga opinion namin, nag-uusap-usap kami dito, may mga idea o may mga komento sa mga ganito. Napag-uusapan namin, syempre concerned kami sa bansa namin kasi pagbalik namin, yung mga pamilya namin diyan, di namin alam kung sigurado na safe or hindi. Kasi yung nangyayari ngayon, talagang kabado kami pag-uwi namin, kabado kami na magulat na lang kami, mahuhuli na naman kami sa immigration kasi may bala. So, basta ngayon Miss Joey, talagang wala kaming tiwala o hindi kami confident sa ginagawa ng government ngayon, especially national. Kasi di natin pwedeng sabihin lahat kasi may mga regional offices naman, may mga LGU naman. So may ginagawa sila. Hindi natin pwedeng lahatin. Yun naman yung yun naman yung mga nadi-disappoint na part ng 31 million. Yun naman talaga yung sentiment na we are losing confidence dun sa decision making ng Pangulo. Jay, sagutin ko lang yung question ni pwede po ba i-call out ni Amy si Bongbong tulad niya sa ginawa kay Tamba? Sabi niya ganoon. I think si Senator Amy, nagpakita naman siya dun sa, in the past, nagpakita naman siya ng mga opposition, very, very strong opposition dun sa policy ng kapatid niya. Ako tingin ko, kung meron man ako na parang, dun kay Senator Amy. Kasi, kinall out niya kapatid niya dun sa RCEP. Dun sa foreign policy, kinall out din niya. Klaro si Senator Amy na we cannot make an enemy out of China. Sinabi niya, may mga recent statement siya dyan na gano'n. So, kumbaga, there had been several instances wherein kinontra naman talaga ni Senator Amy yung mga policies ng kapatid niya. Tingin ko, kasi narinig ko rin sa Senator Amy na nagsabi siya one time na hindi ito desisyon ng kapatid ko. Parang may mga bumubulong, yung mga gano'n. I think yun kasi yung problem. Na parang dapat niyang tanggapin na kung ano man yung desisyon ng kapatid, desisyon ng administrasyon, desisyon yun ng kapatid niya. Ngayon, kung feeling niya, iba yung nagsasabi at bumubulong, pangalanan niya kung sino yun. Kung si Lisa yun, di si Lisa. Diba? Ngayon, nakikita na rin naman natin ang gaspangan ng ugali ni Lisa. Call out na. Diba? Ayun. Pero do you think, Ms. Chloe, magiging beneficial siya sa ni Senator Amy, sa message ni Senator Amy kung gagawin niya yun? Kasi you wanted the bad policies to be castrated, di ba? Of course, it's going to benefit all of us. Sino ba nag-formulate ng policy na magpakantot tayo sa mga Amerikano? Diba? Sino ba yung mga bumubulong dyan? She already did it. To be fair kay Senator Amy, she already did it dun sa She did it during the Afghan issue. Kasi talaga hinarang niya yun. Diba? Very tough yung mga declarations niya that time. Oo. So, ibig ko sabihin, kung gusto Senator Amy, kung ang usapin lang ay kontra ni Senator Amy yung policies ng mga kapatid niya, ginawa naman niya yon in several instances. Ang problema, yung mga nagdududa kay Senator Amy, they felt na kulang yun. And I cannot blame them. For saying so. But yun nga, kung gusto ni Senator Amy, kaya niyang gawin. May mga statement rin kasi sa Senator Amy na sinasabi niya na may mga bumubulong sa kapatid ko, may mga hindi ito desisyon ng kapatid ko. Meron kasing mga ganun si Senator Amy. May mga demonyo sa palibot niya. May mga demonyo sa paligid. Ang problem kasi, yung mga demonyo sa paligid, pag hindi yun binawalan ng kapatid ni Senator Amy, pag hindi yun binawalan ni BBM, desisyon na rin niya yun. Do you think it's mind conditioning, Ms. Joey? Do you think it's mind conditioning na ginagawa ni Senator Amy? Kasi maybe she deemed na iniisip niya na hindi niya pwedeng outright na papangalanan or magkakagulo kapag gano'n? Or do you think na hinahayaan niya na magkaroon ng clue yung sambayanan, especially mga political bloggers like you? Sorry, hindi ko naintindihan. Do you think nagbibigay siya ng clue? Or kasi hindi ko maisip kasi for a senator, or usually kasi for years kasi lagi naman natin napapanood si Senator Amy, pag sumasagot siya ng mga interviews and mga inquiries, usually even sa plenary, napaka bold niya. Bold siya. Pero ngayon pagtungkol talaga itong presidente yung kapatid niya, ang dami niyang mga motherhood mga pang-pageant na mga
Hindi naman Hindi niya naman yung tinugat sa kanya. Lahat naman ng politician, may ganun rin na mga ano. Although yes, agree. I mean, even PRRD, di ba? Ang hirap na Even Sara, yes. Even Sara. Magaling silang sumagot sa ganun. So parang feeling ko hindi naman yun confined sa kanya yung ganung klaseng trait. Yeah. Sa mga Pero politician, why do you think sa scenario na ang kapatid niya ay presidente ay kapatid niya? Why do you think ginagawa niya yun? Anong purpose niya? Bakit niya ginagawa yung mga, kumbaga, mga floating na mga terminologies niya? I don't know. I mean, hindi ko gets. Ano yung tanong? Like yung hindi niya mapangalanan, hindi niya yung mga magbibigay siya ng informasyon pero hindi siya direct. Kapatid niya. Okay. Kapatid niya, maybe, meron, just like any other politician, meron siyang binabalance. And kung ano yung binabalance niya, I do not know. Diba, just like the Duterte, o diba, nag-allege si PRRD na drug, did PRRD did he go all the way? Hindi. Up until now, it's still an allegation kasi hindi pa rin niya nilalabas yung proof ng 100%, diba? So are you going to ask me what is the intention of PRRD in doing so? Na bakit niya hinang? I do not know. It's really up to them. Yeah, kasi di ba usually it's just the politicians. Lahat sila ganun. Kasi usually kasi naririnig namin yan sa inyo ni Mrs. na you usually have your opinion kung ano yung mga mga plan, kumbaga you assume some plans or some way of thinking na mga references na mga issue na I think Jay, I think ito yung problem. Senator Amy kasi is in the hot seat. So ngayon, ang nangyayari, a lot of people interpret her action na parang merong extrang yung kumbaga, she's really being scrutinized like to every bits and pieces of her actions. Like, bakit hindi siya direkta dito? Bakit hindi siya ganyan? Bakit hindi siya ganun-ganun? Yeah. I understand that she's being questioned because nandun talaga siya sa very, very peculiar situation na hindi present sa ibang politiko. Unfortunately for her. Pero, ang gusto ko lang i-point out dito, yung mga ganong bagay nga, like for example, bakit hindi siya makadiretso, bakit hindi siya makaganyan, ganyan. Lahat naman ng politician ganun eh. Correct. Diba? Kasi yan ang nagiging dahilan It's just that, wait, do not overlap. It's just that, yung mga tao kasi are asking more of her now kasi nga, nandun siya sa hot seat. Ayun. Pero, are you telling me that her actions is out of ordinary? No, it's not out of ordinary. Hindi naman. Miss Joey, siguro tinatanong ko lang kasi you are very closely monitoring kasi I think you know a lot sa lahat halos ng galawan ngayon. Especially, yan ang talagang hot issue ngayon. Kasi yan ang nagiging basis. Gusto ko pong malaman, gusto pa rin maging aware and marami kami na gusto maging aware sa live mo na to and sa mga manonood. Kasi yan ang nagiging basis po ngayon ng mga allegations sa kanya na magpapabudol pa ba kayo? Alam mo yung gano'n na, kawawa naman yung Ali kasi pinagtatanggol niya nga yung, she's trying her best. I believe she's trying her best to really at least fix what is remain. Again, sabi ko nga, ang value kasi ni Senator Amy for me is she actually made a stand in the past that I absolutely agree. Like do sa foreign policies niya, yung sa ano niya, kung mambubudol siya o hindi, it is something that she has to answer. Like for example, kung kunwari, pag nag-senador siya, ganyan, nagtumakbo siya ng senador, you think she's going to change her policy kasi makukuha niya na yung boto sa 2025? Ako, personally, I don't think she's going to change anything. Kasi senador naman siya ngayon eh. She has the opportunity to change all her stand but she didn't. Ngayon, parang ano yung reasonable na mag-change siya just because mananalo siyang senador sa 2025? Parang I don't see any motive on why change. Kasi parang bigla ba siya magti-360 dahil doon sa kapatid niya nagbudol. Ngayon kung kunwari, ang sinasabi nila na natatakot silang mabudol ni Senator Amy, pag tumakbo siya sa mas mataas na pwesto, then I think those are questions that she has to answer. Kasi nga meron tayong exhibit A which is yung kapatid niya. Ganon. So parang reasonable naman yung mga ganong question. Pero parang sa ngayon kasi, hindi na kasi siya may value yung politika niya sa may value yung politika niya sa mga Pilipino sa ngayon eh. 'Di ba? Agree, Miss Joey. Kasi Miss Joey, very striking na kasi pag binuksan mo kasi YouTube, karamihan kasi sa mga issues talaga ngayon, yun yung tipong most of the political bloggers right now, yun yung even mga DDS, yun yung talaga yung usual na maririnig mo sa kanila and they're doing it passionately.
So, parang somehow talaga very kumbaga kung ano naman, justified naman yung assumption na gano'n dahil sa kapatid niya nga. Pero po, may ginagawa naman siya eh. May ginagawa siya at ang issue ngayon is yung PI, yung talaga yung PI yung pinaka-hot issue ngayon. And may ginagawa naman siya. No, sa totoo, siya nga lang yung talagang maano. To be fair naman, Jay, okay, na tayo, umiikot-ikot na tayo, no? Please, parang summarize your points. But to be fair, doon na sa sinabi mo na yun, marami rin naman, to be fair, no, I saw a lot of people here who are doubtful of Senator Amy, but appreciative rin naman doon sa mga ginagawa niya. Yes, that are, ayun. So, yun lang po, parang, thank you very much po. Anoy, would you like to parang round up? So far, siguro ano lang, gusto ko lang sabihin sa sa mga Duterte, sana magpakatatag sila. Yun lang, simple lang. And sa mga supporters ng Duterte, sana magpakatatag sila. Well, yeah. Let's not lose focus. Alam nyo, while we admire these people in doing what they did as politician, our loyalty should always be with our fellow Filipinos and to the nation, ganyan. Kaya nga yung resibo-resibo, lahat yan masasagasaan. Duterte, Marcos, masasagasaan yan. Yes, agree. Oo, ngayon, kung kunwari, let us not lose focus na, at the end of the day, yung number one priority really is things that are good for the country and for the future of this country. So yun, number one na dyan, sabi ko nga yung sa smuggling, yung pag-uusap namin kila Banat Bay, ang hindi ko maintindihan din yung natawa ko doon, promise. Oo, yung bakit gusto ni Banat Bay na si Senator Amy yung magpakulong doon sa mga natawa ko doon, natawa. Alam mo yung parang gusto ko, parang pipicture out ko sa base sa pinag-uusapan niyo, Miss Joey, napipicture out ko si Miss Amy na si Senator Amy na nakakulay blue, nakakulay puti, tapos may halo. Parang, hindi naman, di ba? Parang hindi naman siya super admin, gano'n. Hindi naman siya super admin. I mean, kung gigit-gitin ko si Senator Amy, gigit-gitin ko siya dun sa Senator, baka pwede naman, pangunahan mo na yung pag-remove ng resolution, ng joint resolution number 10, kasi she would be in the perfect position to yes. Kasi yung smuggling po, yan ay kasalanan ni BBM. Kung hindi yan nasusolve, kasalanan niya ni BBM. Walang iba. Yes. Executive yun. Oo. Executive yun. And I think, Miss Joey, yung mga ganitong mga issues, natabunan na actually yung ni Miss Sass before na yung talagang pinuyatan ninyo na talagang i-aware talaga ang buong bansa about dun sa concurrent resolution talaga. Kasi nagkakalimutan tayo Nagkakalimutan tayo na hindi mo pera yan. Nagkakalimutan tayo na remittances namin yan. Taxes yan ng mga negosyo sa Pilipinas. At wala kayong accountability. Sa totoo lang, even sa abroad, kapag napunta ka sa ibang mga form of government, you don't need to really alam mo yung ibang mga yung ibang mga officials, nakukulong sila. Nabibitay sila. So yun yung problema sa bansa natin sa panahon ngayon na parang bakit tahimik lahat? Tama ka doon. Kung meron talagang dapat na git-gitin kay Miss Amy, kay Senator, yun na yung resolution talaga, yung MOOE talaga. So, sa akin naman yun lang po. Sabi ni Ford, ang point kasi ni Banat is super ingay ni Amy, kaya pinopoint it's really optics. Basta ako, buboto ko sa sulong ng pag-repeal ng current resolution Pero kasi ang problem kasi doon, wala man talaga, yun na lang man talaga yung silbi ng Senador mag-ingay Pagkas pipigilan mo pa. Siyempre, yun lang naman yun Oo, wala naman talaga siyang ibang magagawa doon kundi mag-ingay. Hindi naman siya executive, hindi siya part ng executive, Miss Joey. Baka nagkakalimutan. Ayun. Ako sabi ko, mas may pressure ko sa Senator Amy na i-repeal yung resolution number 10. Well, anyway, Jay, thank you very much for sharing your thoughts.